Again, people always come to me and ask me, Chinky, nako, paano ko naman dadagdagan ng kita ko? Ang hirap ng aking cash flow. Pag naririnig po natin yung word na cash flow, minsan nga parang sumasakit ang ulo mo. Akala nyo, dapat accountant lang dapat nakakaalam kung ibig sabihin ng cash flow. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Estudyante man kayo, magulang man kayo, housewife man kayo. Cash flow is very simple. Ano ibig sabihin ng cash flow? Ang ibig ko sabihin ng cash flow is, money coming in should be greater than the one that is going out. In Tagalog po, ang perang pumapasok ay dapat higit pa sa perang lumalabas. Kung mas mahigit pa yun po yung lumalabas, kaysa po yung pumapasok, ang tawag po yun ay negative cash flow. At ayaw niyo po mangyari yun. So ngayon, ibibigyan po lang kayo ng practical tips kung paano po natin mai-increase ang ating cash flow. I made an acrostic and a word called cash. Let's start with the letter C. C means change your lifestyle. Kailangan po magbago po tayo ng ating pamumuhay. Specifically, kung nawalan ng trabaho ng inyong mister, nalugi ang inyong negosyo, dati malaking kinikita nyo, ngayon wala kayong kinikita. Definitely, kailangan po natin baguhin ang ating pamumuhay. Kung tayo po ay umuupa sa isang bahay na 15 to 20,000 pesos a month, eh baka kailangan lumipat muna tayo at mangupahan tayo ng mas maliit. There must be an adjustment. Okay, may nagsasabi sa inyo, Chinky, pag ako po ay nag-adjust pa ng pamumuhay ay sa palagay ko titira na kami sa kalye. If you cannot change your lifestyle, let's go to the letter A. A stands for always be open-minded for other opportunities. Sa hirap po ng buhay ngayon, sa totoo lang, kung isa lang trabaho nyo, kung isa lang ang inyong source of income, mahirap po. Kaya we have to be creative. Some of you working from Monday to Friday, you have to be creative. Probably you should use your Saturday and Sunday to do some sales activities. Let's say magbenta kayo ng mga damit, sapatos, insurance, no? Go into direct selling. Ito yung pinakamagandang negosyo para sa mga taong na walang masyadong puhunan at kapital. This will already help you in terms of saving much more money or making more money. So right now, ngayon, na-change ko na yung lifestyle ko. Open up minded ako for other opportunities. Let's go to letter N. Once you start making money, make sure you save. The reason why you want to make more money is because you want to save. Hindi yung kumita ka para gumastos. There's no point of making more money if you want to spend. The goal of making more money is for you to save. Save as much as you can. And finally, once you start saving, meron na po kayong ipon, let's go to letter H. Pag pumasok na yung pera, nandun na po sa bangko, may savings na po kayo. Always remember, have a long-term perspective. Huwag po parating short-term. Yun po nakakalungkot. Minsan, marami po tayo nakikita. Pumasok lang konti pera, nagkaroon ng konting bonus, nagkaroon ng konting ginhawa. Immediate niyang unang tanong, saan tayo magbabakasyon? Anong cellphone ang bibilin natin? Anong bagong dating DVD ang bibilin? At manonood agad ng sino? Pero karamihan na alam mo ng mga negosyante, pag pumasok ang pera, ang tanong, anong negosyo ang umpisahan natin? Paano natin expand ang ating business? Because they always have a what? Long-term perspective.